Isang malakas na kalabog ang pumunit sa masayang hiyawan ng mga bata sa playground. Sinundan iyon ng isang nakabibinging katahimikan. At pagkatapos, isang yak. Isang yak na kayang kilalanin ni Camille Ignacio kahit sa gitna pa ng isang dilubyo, iyak ng anak niya. Bitiwan niya ang hawak na tumbler at tumakbo ng hindi man lang namamalayan ang pagdulas ng kanyang tsinelas. Nagsisikip ang dibdib niya. Bawat hakbang ay parang tinutusok ng karayom ang kanyang puso. Sa ilalim ng dilaw na slide, nakita niya si Leo. Nakahandusay sa buhangin, hawak ang braso, at umiiyak ng walang tunog. Leo! Anak! Ang mundo ni Camille ay nag-slow motion. Ang mga boses ng ibang mga nanay, ang ihip ng hangin, ang sinag ng araw, lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng kanyang anak na namimilipit sa sakit. Anong nangyari? Tanong niya. Kahit alam niyang walang sasagot sa kanya. Dinampot niya ang 4 na taong gulang na anak. Naramdaman ang panginginig nito sa kanyang mga braso. Mainit. May lagnat ba ito? O dahil lang sa pag-iyak? Mama. Hirap na sabi ni Leo. Itinuturo ang braso nitong tila nabali sa maling anggulo. Hindi. Hindi pwedeng mangyari to. Shh, baby. Nandito si Mama. Tahan na. Hinaplos ni Camille ang buhok ni Leo. Pilit na pinapakalma ang sarili. Kahit ang totoo ay gusto na niyang sumigaw. Ang 3 pa niyang anak, sina Leah, Luke at Lisa, ay nakapalibot sa kanila. Ang mga mata ay bilog sa takot at pag-aalala. Mama, anong nangyari kay Kuya Leo? Nanginginig na tanong ni Lisa, ang pinakabunso sa 4. Huminga ng malalim si Camille. Kailangan niyang maging matatag para sa kanila. Nadulas lang si Kuya, anak. Magiging okay din siya. Sabi niya, pilit nang ngumingiti kahit nararamdaman niya ang pangingilid ng sariling mga luha. Halika na mga anak. Hawak kamay. Dadali natin si Kuya sa doktor. Binuhat niya si Leo gamit ang isang braso habang ang kabilang kamay ay mahigpit na humawak kina Leah at Luke na siya namang humawak kay Lisa. Para silang isang maliit na kadena ng mga pusong sabay-sabay na tumitibok sa kaba. Mabilis siyang humanap ng tricycle. Ang bawat segundong lumilipas ay parang isang oras. Manong, sa pinakamalapit na ospital. Pakibilis po. Halos pasigaw niyang sabi sa driver at isinakay ang kanyang 4 na kayamanan. Sa loob ng maingay na sasakyan, yakap niya si Leo habang ang 3 ay tahimik na nakatingin lang. Nakikita niya ang takot sa kanilang mga mata at dinudurog nito ang kanyang puso. 5 taon. 5 taon niyang sinigurado na magiging ligtas at masaya ang mga anak niya. 5 taon niyang itinaguyod ang lahat ng mag-isa. At sa isang iglap, pakiramdam niya ay babagsak ang lahat. Pagdating sa emergency room, sinalubong sila ng pamilyar na amoy ng antiseptiko at ng abalang tanawin ng mga nurse at pasyente. Nanginginig ang mga kamay ni Camille habang pinipirmahan ang mga papeles. Pangalan ng bata? Tanong ng nurse na tila pagod na. Leo Ignacio po. Edad? 4 years old. Pangalan ng ama? Natigilan si Camille. Isang tanong na palagi niyang iniiwasan. Isang pangalan na matagal na niyang ibinaon sa limot. Wala po siyang ama. Malamig niyang sagot. Dinala si Leo sa loob ng treatment area at naiwan si Camille sa labas kasama ang 3 pa niyang anak. Hindi niya ito magawang iwanan, ngunit hindi rin niya pwedeng pabayaan ang mga kapatid nito. Naupo sila sa malamig na upuang metal ng waiting area. Ang bawat tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Lumipas ang tila walang katapusang 30 minuto. Pinakain niya ng biskwit ang 3 para lang may magawa sila. Ang isip niya ay lumilipad sa mga bayarin sa ospital, sa trabaho niya bilang isang online writer na kailangan niyang balikan, sa katotohanang
mag-isa na naman niyang haharapin ang lahat ng ito. Isang pares ng itim na sapatos na pang-doktor ang huminto sa harap niya. "Ma'am, kayo po ba ang ina ni Leo Ignacio?" Isang boses. Isang boses na malumanay at propesyonal. Ngunit pamilyar. Masyadong pamilyar. Dahan-dahang itinaas ni Camille ang kanyang paningin at ang puso niya ay tumigil sa pagtibok. Ang lalaking nakatayo sa harap niya, suot ang isang puting coat ng doktor, ay mas payat ngayon. May bahagyang guhit ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit ang mga matang iyon, ang malalim at nangungusap na mga matang iyon, ay hindi niya maaaring ipagkamali. Iyon ang mga matang minahal niya sa gitna ng kabundukan 5 taon na ang nakalilipas. Iyon ang mga matang iniwan siya nang walang paalam. Ang mundo sa paligid niya ay nawalan ng tunog. Ang clipboard na hawak ng lalaki ay bahagyang nanginig. Ang propesyonal nitong maskara ay gumuho at napalitan ng purong pagkabigla. Binuksan nito ang bibig at lumabas ang isang pangalan na matagal nang hindi naririnig ni Camille mula sa mga labi nito. Isang pangalan na sinumpa niyang kakalimutan na. Camille. Parang isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Camille ang pagbigkas niya sa kanyang pangalan. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang mga alaala, ang matatamis, ang mapapait, ay bumuhos pabalik na parang rumaragas ang ilog. Ang mga gabi, sa ilalim ng mga bituin, sa liblib na baryong iyon, ang mga pangarap na sabay nilang binuo, ang pangako ng isang kinabukasan, at ang sakit, ang nakakabaliw na sakit ng pag-iisa nang bigla na lang siyang naglaho na parang bula. Sa isang iglap, ang pag-aalala para kay Leo ay nahaluan ng galit. Isang nag-aapoy na galit na 5 taon niyang kinimkim. Itinayo niya ang isang pader sa paligid ng kanyang puso at ang pader na yon ngayon ay mas matibay pa sa bakal. Huminga siya ng malalim at nang magsalita siya, ang boses niya ay kasing lamig ng hangin sa morgue. "Doktor," pagdidiin niya sa salita. "Kamusta ang anak ko?" Nakita niya ang pagdaan ng sakit sa mga mata ni Lindon dahil sa ginawa niyang pagdistansya, ngunit mabilis itong nagbawi ng propesyonal na anyo. Tumingin ito sa clipboard na hawak. Pilit na iwinawak si ang personal na koneksyon. May minor fracture sa kanyang braso. Nilagyan na namin ng cast. Magiging maayos din siya. Kailangan lang niyang mag-ingat sa susunod na mga linggo. "Salamat!" Tipid na sagot ni Camille. Tumayo siya at tinawag ang 3 pa niyang anak na kanina pa tahimik na nagmamasid. "Leah, Luke, Lisa, halika na. Uuwi na tayo kasama si Kuya Leo." Noon napansin ni Lindon ang 3 pares ng mga matang nakatitig sa kanya. 3 maliliit na mukha na may pare-parehong buhok, pare-parehong ilong, at pare-parehong mga mata. Ang mga mata niya. Nakita ni Camille ang pagbabago sa mukha ni Lindon. Ang pagiging professional ay nawala. Napalitan ng purong pagkalito at unti-unting realisasyon. Ang kanyang mga mata ay lumipat-lipat mula kay Leah, kay Luke, kay Lisa, at pabalik kay Camille. Isang tanong ang nabuo sa kanyang mga mata. Isang tanong na hindi niya magawang bigkasin. Panic. Iyon ang naramdaman ni Camille. Kailangan niyang makaalis. Ngayon na. "Saan ang billing section?" Mabilis niyang tanong, hindi na tumitingin kay Lindon. "Camille, sandali." "Doktor, saan ang billing section?" Ulit niya, mas matigas, mas malamig. Itinuro ni Lindon ang direksyon, tila natutulala pa rin. Hindi inaksaya ni Camille ang panahon. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng kanyang mga anak at naglakad palayo na parang hinahabol ng 10 demonyo. "Teka lang!" Narinig niyang tawag ni Lindon mula sa likuran. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Bawat hakbang ay mas mabilis. Nararamdaman niya ang mga titig nito na nakatutok sa kanilang 4, sa kanilang 5. Nang matapos siyang magbayad, mabilis niyang kinuha si Leo na mahimbing nang natutulog dahil sa gamot.
Paglabas nila ng ospital, doon siya naghihintay. Nakatayo sa tabi ng pinto, hinaharangan ng kanilang daan. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Lyndon. Ang boses ay puno ng pagsusumamo. Tinitigan siya ni Camille. Ang mga mata ay nagbabaga. Wala na tayong dapat pag-usapan, mariin niyang sabi. Sapat lang ang lakas para marinig nito. 5 taon na ang nakalipas para diyan. Please, Camille, bigyan mo ako ng 5 minuto. Umiling si Camille. Hinigpitan niya ang yakap kay Leo at itinago ang 3 pa sa kanyang likuran. Umalis ka sa dinaraanan namin. Utos niya. Nakikita mong natutulog ang anak ko. Ang pagdidiin niya sa salitang anak ko ay parang isang sampal sa mukha ni Lyndon. Ngunit hindi ito umalis. Ang mga mata nito ay nakatitig pa rin sa mga bata, na ngayon ay sumisilip mula sa likod ng mga binti ni Camille. Ang pagkalito sa mukha ni Lyndon ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Isang bagay na parang takot at pagkamangha. Camille, bulong nito. Ang boses ay basag. Sino sila? Parang isang suntok sa sikmura, ang bawat salitang binitiwan ni Camille. Doctor, anak ko. Nakatayo lang si Lyndon Banderas. Ang puting coat ay tila naging isang mabigat na baluti. Ang lahat ng hangin sa ospital ay tila naubos. Sa loob ng halos 1 oras, siya ang doktor na may kontrol sa situation. Ang kalmadong profesional na nag-aayos ng nabaling buto, nagbibigay ng utos sa mga nurse at nagpapakalma sa isang ina. Ngunit ngayon, siya ay si Lyndon na lang, ang lalaking nataranta, ang lalaking iniwan ang lahat, ang duwag. Pinanood niya itong maglakad palayo. Ang bawat hakbang nito ay isang dagok sa kanyang dibdib. At sa likod nito, nakasunod ang 3 pang maliliit na anghel. 3 mukha, isang hitsura, ang hitsura niya. Ang utak ni Lyndon ay tumangging iproseso ang nakikita. Imposible, isang himala na magkaroon ng kambal. Pero 4? Hindi. Nagkakamali lang siya ng tingin. Pagod lang siya. Pero habang papalayo ang mga ito, mas lalong lumilinaw. Ang kulot na buhok ni Luke nakapareho ng sa kanya noong bata pa siya. Ang seryosong tingin ni Leah na tila salamin ng sarili niyang mga mata. Ang bilugang pisngi ni Lisa at si Leo. Ang batang kanina lang ay nasa mga kamay niya. Camille. Sandali. Hindi ito lumingon. Ang puso niya ay nagsimulang tumakbo ng mas mabilis kaysa sa kanyang mga paa. Bumalik ang lahat ng alaala. Ang mga araw ng medical mission, ang tawa ni Camille na parang musika sa gitna ng kagubatan. Ang paraan ng pagtitig nito sa kanya na para bang siya ang pinakamahalagang tao sa mundo. At ang huling gabi nila, ang gabing puno ng mga pangako at pag-ibig. Ang gabing iyon, 5 taon na ang nakalipas. Ang mga bata, mukha silang 4 na taong gulang. Hindi maaari. Sinundan niya ito. Hindi niya alam kung bakit, pero ang mga paa niya ay kusa ng gumalaw. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang makasiguro. Nakita niya itong nagbabayad sa cashier, ang mukha ay seryoso at hindi mababakasan ng anumang emosyon. Pagkatapos, binuhat nito si Leo na tulog na. Paglabas nila ng ospital, hinarangan na niya ang daan. Kailangan nating mag-usap, sabi niya, at narinig niya ang panginginig sa sarili niyang boses. Ang lamig sa mga mata ni Camille ay kayang magpayelo ng impyerno. Wala na tayong dapat pag-usapan. 5 taon na ang nakalipas para dyan. Please, Camille, bigyan mo ako ng 5 minuto. Umiling ito. Umalis ka sa dinaraanan namin. Nakikita mong natutulog ang anak ko. Anak ko. Muli, ang mga salitang iyon, parang mga punyal. Hindi siya umalis, hindi niya kaya. Ang mga mata niya ay napako sa 4 na bata na nagtatago sa likod ng kanilang ina. Camille, sabi niya ulit. Halos pabulong na.
Sino sila? Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa kaysa sa isang sigaw. Tinalikuran siya ni Camille at nagpatuloy sa paglalakad. Isinakay ang mga bata sa isang tricycle na naghihintay. Sumakay ito at walang lingon-likod na umalis. Naiwan si Lindon na nakatayo lang doon, parang isang estatwa. Ang ingay ng syudad ay bumalik sa kanyang pandinig. Ang mga busina ng sasakyan, ang sigawan ng mga tao. Ngunit ang isip niya ay blangko. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakatayo roon. Ang tanging nagpabalik sa kanya sa realidad ay ang tawag ng isang kasamahang doktor. Doc Banderas, okay ka lang? May hinahanap ka? Aha, oo, wala. May nakalimutan lang ako. Bumalik siya sa loob ng ospital na parang isang zombie. Pumasok siya sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Napasandal siya rito at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Unggoy, tanga, duwag. Iyon ang mga salitang paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili. 5 taon siyang nagtago. 5 taon siyang lumaban sa sakit ng mag-isa. Sa paniniwalang yun ang tama. Sa paniniwalang pinoprotektahan niya si Camille mula sa sakit ng pagkawala. Pero hindi niya inisip. Hindi niya kailanman inisip na meron siyang iniwang buhay. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng isang private investigator na kakilala niya. Ibinigay niya ang pangalan, Camille Ignacio. Pero hindi niya mahintay. Ang bawat minuto ay isang pagdurusa. Kailangan niyang malaman ngayon. Mabilis siyang sumakay sa kanyang kotse. Saan siya pupunta? Hindi niya alam ang address nito. Ang tanging alam niya ay ang direksyon kung saan lumiko ang tricycle. Nagmaneho siya ng walang patutunguhan. Umaasang makikita niya ulit sila. Isang milagro, isang himala. At doon, sa isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada, nakita niya ang tricycle at nakita niya sila. Kumakain. Si Camille, pinupunasan ng bibig ni Lisa. Si Luke at Leah, nag-aagawan sa isang laruan. At si Leo, natutulog pa rin sa kandungan ng ina. Isang perpektong larawan ng isang pamilya. Isang pamilyang hindi siya kasama. Hinintay niya sila mula sa malayo. Nang matapos silang kumain, sinundan niya sila. Papasok sa isang maliit, masikip na eskinita. Huminto sila sa harap ng isang maliit na apartment na yari sa kahoy at semento. Simple, pero mukhang malinis at masaya. Pinanood niya si Camille na buksan ang pinto at isa-isang pumasok ang mga bata. Bago isara ang pinto, lumingon si Camille sa direksyon ng kalsada na para bang nararamdaman niyang may nagmamasid. Nagtago si Lindon sa likod ng manibela. Ang puso niya ay kumakaripas. Nang masiguro niyang nasa loob na silang lahat, lumabas siya ng kotse. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa pinto. Ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Ang bawat paghinga niya ay mababaw. Ano ang sasabihin niya? Anong karapatan niyang magtanong? Nakatayo siya sa harap ng pinto. Naririnig niya ang maliliit na boses sa loob. Ang tawanan. Ang buhay na hindi niya alam na umiiral. Itinaas niya ang kanyang kamay. Nanginginig. Kumatok siya. 1 beses, 2 beses. Bumukas ang pinto. At muli, kaharap niya si Camille. Ang mga mata nito ay puno ng gulat at galit. Wala nang natirang salita sa isip ni Lindon. Ang lahat ng pinlano niyang sabihin ay naglaho. Tanging ang pinakamahalagang tanong na lamang ang natira. Ang tanong na babago sa buong buhay niya. Tinitigan niya ito sa mga mata. At sa pinakabasag na boses na kaya niyang ilabas, nagtanong siya. Mga anak ko ba sila? Ang tanong ni Lindon ay parang isang bombang sumabog sa harap ng kanyang pinto. Mga anak ko ba sila? Ang bawat salita ay isang patalim na tumusok sa puso ni Camille. Sa isang iglap, ang lahat ng pader na itinayo niya sa loob ng 5 taon ay nayanig. Ngunit hindi ito gumuho. Sa halip,
lalo pa itong tumibay. Ang tanging na isagot niya ay isang malakas na kalabog. Isinara niya ang pinto ng buong puwersa. Ang tunog ay umaling-aungaw sa maliit nilang bahay. Napasandal siya sa matigas na kahoy. Ang dibdib niya ay umaakyat baba. Ang paghinga niya ay mababaw. Nanginginig ang kanyang mga kamay. "Mama, sino yon?" tanong ni Luke. Ang boses ay puno ng kuryosidad. Yumuko si Camille at hinarap ang kanyang mga anak. Pilit niyang pinakalma ang sarili. Pilit na ngumiti. "Wala yun, anak. Nagkamali lang ng bahay." Pagsisinungaling niya. Ang lasa ng kasinungalingan ay mapait sa kanyang dila. "Sige na, maglaro na kayo sa loob." Sinunod naman siya ng mga bata. Ngunit si Camille ay nanatili sa tabi ng pinto, nakikinig. Narinig niya ang mabibigat na yapak ni Lindon na papalayo. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng kotse at ang unti-unting paghina ng makina. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit ang kapayapaan ay panandalian lang. Kinabukasan, isang delivery man ang kumatok sa kanilang pinto. May dalang isang napakalaking kahon na halos hindi magkasya sa kanilang sala. Nakabalot ito sa makulay na papel at may malaking pulang laso. "Para po kanino ito?" tanong ni Camille, kahit alam na niya ang sagot. Para daw po sa mga bata ni Miss Camille Ignacio. Nang umalis ang delivery man, tinitigan ni Camille ang kahon na parang isang bomba. Kinakabahan itong binuksan ng mga bata at tumambad sa kanila ang napakaraming mamahaling laruan, mga robot, manika, at isang kumpletong set ng building blocks. "Wow! Ang ganda!" Sabay-sabay na sigaw ng apat. Ngunit ang saya sa mga mukha nila ay hindi nakapagpabago sa desisyon ni Camille. "Hindi," mariin niyang sabi. "Hindi ito para sa atin." Kinuha niya ang bawat isang laruan sa gitna ng pag-iyak at pagmamakaawa ng kanyang mga anak at inilagay pabalik sa kahon. Buong tapang niyang binitbit ang mabigat na kahon, palabas, at walang awang inihagis sa basurahan. "Mama, bakit?" Humahagulgol na tanong ni Lisa. "Dahil hindi nabibili ng pera ang pamilya," sagot niya. Kahit ang mga salita ay para na ring sumasaksak sa sarili niyang puso. Buong araw, matamlay ang bahay. Walang naglaro. Walang nagtawanan. Pakiramdam ni Camille ay siya na ang pinakamasamang ina sa buong mundo. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang mga umiiyak na mukha ng kanyang mga anak ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Hating gabi na. Tahimik na ang buong kabahayan. Dahan-dahan siyang bumangon, kumuha ng flashlight, at tahimik na lumabas ng bahay. Nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ang takip ng basurahan. Nandoon pa rin ang kahon. Isa-isa niyang pinulot ang mga laruan. Pinupunasan ng dumi. At niyayakap na parang sarili niyang mga pagkakamali. Tahimik niyang ipinasok ang mga ito sa bahay at itinago sa ilalim ng kanyang kama. Bukas na niya sasabihin sa mga bata na may nagbago ng isip at ibinalik ang mga ito. Ang presyo ng kanyang pride ay ang kaligayahan ng kanyang mga anak. Lumipas ang mga araw, walang Lindon na nagpakita. Nagsimula ng manumbalik ang kapayapaan sa isip ni Camille. Siguro, sumuko na siya. Siguro, naintindihan na niya. Isang hapon, dinala niya ang mga bata sa parke. Habang naglalaro ang apat sa damuhan, naramdaman ni Camille na parang may nakatingin sa kanya. Isang pamilyar na pakiramdam. Iginilid niya ang kanyang paningin. At doon, sa kabilang kalsada, nakaparada ang isang itim na kotse. Hindi niya maaninag ng maayos ang driver dahil sa tinted na salamin. Pero alam niya, nararamdaman ng buo niyang pagkatao. Nandoon si Lindon, nagmamasid mula sa malayo. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi ito takot para sa kanyang sarili, kundi takot para sa mundong binuo niya para sa kanyang mga anak. Isang mundong simple
Tahimik at walang lindon. Agad niyang tinawag ang mga bata. "Halika na mga anak, uuwi na tayo," sabi niya. Pilit na pinapanatiling normal ang kanyang boses. "Pero mama, kararating lang natin," reklamo ni Leah. "May nakalimutan si mama sa bahay. Babalik na lang tayo bukas." Pangangatwiran niya habang mabilis na nililigpit ang kanilang mga gamit. Habang naglalakad sila pauwi, hindi niya mapigilang lumingon. Ang itim na kotse ay sumusunod sa kanila. Hindi masyadong malapit, ngunit hindi rin masyadong malayo. Parang isang anino na hindi niya matakasan. Pagdating sa kanilang eskinita, pumasok ang kotse at huminto sa dulo ng kalsada. Hindi na ito umalis. Kinagabihan, hindi na mapakali si Camille. Nakatayo siya sa bintana, sumisilip sa siwang ng kurtina. Ang kotse ay naroon pa rin. Ang makina ay patay. Ngunit alam niyang may tao sa loob. Pinagmamasdan sila. Binabantayan. Ang ginagawa ni Lindon ay hindi na simpleng pagsusumamo. Ito ay isang pagkubkob. At nararamdaman ni Camille na unti-unti nang bumibigay ang kanyang mga depensa. Isang umaga, habang naghahanda siya ng almusal, isang hindi rehistradong numero ang tumawag sa kanyang cellphone. Karaniwan ay hindi niya ito sinasagot, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya. "Hello? Si Miss Camille Ignacio po ba ito?" Ang boses sa kabilang linya ay boses ng isang babae. Matigas, may awtoridad, at may lamig na higit pa sa kay Lindon. "Sino po ito?" Kinakabahang tanong ni Camille. "Hindi na mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay ang gusto kong sabihin sa'yo," diretsong sabi ng babae. "Gusto kitang makausap, harapan, tungkol sa anak ko at sa mga batang kasama mo." Anak ko. Doon tumigil ang mundo ni Camille. Ang boses na yon, ang paraan ng pagsasalita. Iisa lang ang naiisip niyang tao, ang ina ni Lindon, ang babaeng minsan lang niyang nakita sa isang litrato. Isang matriarka na may mga matang kayang tumunaw ng bakal. "Wala po tayong dapat pag-usapan," matapang na sagot ni Camille. Kahit ang puso niya ay kumakaripas na, narinig niya ang isang tawa sa kabilang linya. Isang tawang mapanghamak. "Meron, Hija. Meron tayong dapat pag-usapan. Lalo na't mukhang hindi mo kayang palakihin ng maayos ang 4 na bata sa lungga mo. Baka gusto mong pag-usapan natin ang presyo." Nang kinabukasan nila, nag-init ang ulo ni Camille. "Huwag na huwag ninyong isasama ang mga anak ko sa usapang ito. Kung ayaw mong madamay sila, makipagkita ka sa akin. Bukas, 2:00 ng hapon, sa The Grand Lobby Cafe." Pagkatapos ay ibinaba na ng babae ang tawag. Hindi na hinintay ang sagot ni Camille. Nabitawan ni Camille ang kanyang cellphone. Nanginginig ang buo niyang katawan. Ang laban na ito ay hindi na lang sa pagitan nila ni Lindon. May mas malaki at mas mapanganib na kalaban siyang haharapin. Isang kalaban na may kakayahang kunin sa kanya ang lahat. Kinabukasan, sa takdang oras, dumating si Camille sa napag-usapang lugar. Ngunit bago pa man siya makababa ng taxi, isang itim na luxury sedan ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumukas ang pinto sa likod. At mula roon, lumabas ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng itim na bestida. Ang buhok ay perpektong nakaayos. Ang muka ay walang emosyon. Bawat galaw nito ay nagpapakita ng yaman at kapangyarihan. Si Doña Esmeralda Banderas. Hindi na niya hinintay si Camille sa kafe. Dinala niya ang laban sa mismong pintuan ng kanyang tahanan. Naglakad ito palapit. Ang mga mata ay matalim na parang kutsilyo. Sinusuri si Camille mula ulo hanggang paa. At pagkatapos ay ang maliit at sira-sira na nitong apartment. Huminto ito sa harap niya at sa unang pagkakataon, nagsalita ito ng harapan. Ang boses nito ay kasing lamig ng hangin sa umaga. "So ito pala ang babaeng sumira sa mga plano ko para sa anak ko."
Ang mga salita ni Doña Esmeralda ay parang yelo na dumampi sa balat ni Camille. Ngunit sa halip na manlamig, isang apoy ang biglang nag-alab sa loob niya. Ang apoy ng isang inang poprotektahan ang kanyang mga anak kahit kanino paman. Huminga siya ng malalim. Hindi ko po sinira ang mga plano ninyo. Kalmado niyang sagot. Tinititigan ang mas matandang babae ng diretso sa mga mata. Ang anak ninyo ang gumawa ng sarili niyang mga desisyon. Isang sarkastikong nangiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Esmeralda. Inilibot nito ang tingin sa paligid, sa mga naglalabaan sa sampayan, sa mga batang naghahabulan sa kalsada, sa kalawangin nilang gate. At ito ang naging resulta ng desisyon niya. Isang kahig, isang tuka. Dito mo pinalalaki ang mga apo ko? Ang salitang apo ay binitiwan niya na para bang isang maruming basahan. Masaya po kami dito, matigas na sabi ni Camille. Huwag kang magsinungaling sa akin, Hija, sabi ni Doña Esmeralda, humakbang palapit. Nakikita ko ang pagod sa iyong mga mata. Alam kong nahihirapan ka. Kaya narito ako para mag-alok ng solusyon. Mula sa kanyang mamahaling Hermes bag, kumuha ito ng isang sobre at isang ballpen. Sa loob ng sobre ay isang blankong tseke. Pirmahan mo ito. Utos nito. Lalagyan ko ng halaga, kahit magkano. Sapat na para makapagsimula ka ng bagong buhay. Sapat na para sa'yo. At sa 4 na bata na lumayo. Lumayo kay Lindon. At huwag nang magpakita kailanman. Tinitigan ni Camille ang puting papel. Isang piraso ng papel na kayang bumili ng mas malaking bahay, mas masarap na pagkain, mas magandang kinabukasan para sa kanyang mga anak. Isang tukso, isang lason. Dahan-dahan niyang kinuha ang tseke. Nakita niya ang panandaliang ngiti ng tagumpay sa mukha ni Doña Esmeralda. Ngunit hindi niya ito pinirmahan. Sa halip, dahan-dahan niya itong pinunit. Sa gitna. Muli. At muli. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Ang mga anak ko, sabi ni Camille, ang bawat salita ay may bigat at dignidad, ay hindi ipinagbibili. Ibinagsak niya ang mga piraso ng papel sa paanan ni Doña Esmeralda na ngayon ay namumula na sa galit. Magbabayad ka sa kahambugan mo, babae. Nanggigigil na, sabi ng matanda. Umalis na po kayo, mahinahong sabi ni Camille. At tinalikuran na ito. Pumasok siya sa loob ng bahay at isinara ang pinto. Hindi na pinakinggan ang mga banta ng babae. Napasandal siya sa pinto, nanginginig. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, nakaramdam siya ng lakas. Ipinaglaban niya ang kanyang mga anak. Ipinaglaban niya ang kanilang dignidad. Mama, okay ka lang? Tanong ni Leah. Niyakap siya sa binti. Ngumiti si Camille at hinaplos ang buhok nito. Okay lang si Mama. Halika na. Maglaro na tayo. Sinubukan niyang ibalik ang normalidad sa kanilang bahay. Inilabas niya ang mga building blocks na itinago niya. Masayang-masaya ang mga bata na nag-uunahan sa pagbuo ng isang tore. Si Camille ay naupo sa sahig. Pinapanood sila. Ang puso niya ay unti-unting kumakalma. Ito ang tanging yaman niya at hinding-hindi niya ito ipagpapalit sa kahit anong halaga. Si Leo, ang pinakamalakas sa 4, ang siyang pinakamasaya. Tingnan mo, Mama, mas mataas pa sa'yo yung tower ko. Sigaw nito habang itinatayo ang huling piraso. Ngunit sa pag-abot niya sa tuktok, bigla siyang natigilan. Ang nangiti sa kanyang labi ay nawala. Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting naglaho na parang sinipsip ng isang multo. Leo? Anak? Napahawak si Leo sa kanyang ulo. Mama, nahihilo po ako. At pagkatapos, isang malakas na kalabog. Ang toreng gawa sa building blocks ay gumuho. At kasabay nito, bumagsak si Leo sa sahig. Walang malay. Ang hiyawan ni Camille ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan.
Ang sumunod na mga pangyayari ay malabo na sa kanyang isipan. Ang paghingi ng tulong sa mga kapitbahay, ang mabilis na pagsakay sa taxi, ang pagbabalik sa emergency room ng parehong ospital. Ngunit ngayon, wala si Lindon na sumalubong sa kanila. Dinala si Leo sa isang kwarto. Pinagsabihan si Camille na maghintay sa labas. Lumipas ang 1 oras, 2, 3. Ang bawat minuto ay isang walang katapusang pagdurusa hanggang sa lumabas ang isang doktor na hindi niya kilala. Ang mukha nito ay seryoso. Ma'am Ignacio, sumunod po kayo sa akin sa opisina. Sa loob ng malamig at tahimik na kwarto, pinaupo siya ng doktor. May mga papeles itong inilatag sa mesa. Mga resulta ng laboratorio. Ginawa na po namin ang lahat ng tests kay Leo. Panimula ng doktor. Ang kanyang blood count ay hindi normal. Masyadong mataas ang bilang ng kanyang white blood cells. Hindi naintindihan ni Camille ang mga teknikal na salita. Ang tanging naiintindihan niya ay ang takot na gumuguhit sa mukha ng doktor. Ano pong ibig sabihin niyan, Doc? Nanginginig niyang tanong. Huminga ng malalim ang doktor, tila naghahanap ng tamang salita. May suspetsa po kami, ma'am. Base sa mga resulta, ang anak ninyo ay posibleng may acute leukemia. Leukemia. Ang salitang iyon ay parang isang bala na tumama sa dibdib ni Camille. Ang hangin ay nawala. Ang mga tunog sa paligid ay humina at naging isang ugong na lang. Pakiramdam niya ay bumubukas ang sahig. Sa ilalim niya, handa siyang lamunin ng buo. May lunas po ba? Halos pabulong niyang tanong. Meron po. Mabilis na sagot ng doktor. Chemotherapy. At ang pinakamabisa ko ay bone marrow transplant. Transplant. Isang salitang nagbigay ng kaunting pag-asa kay Camille. Gawin niyo po, sabi niya nanginginig. Kahit ano po, kahit magkano, kukunin ko po ang sa akin. Ibibigay ko ang sa akin. Malungkot na umiling ang doktor. Hindi po ganoon kasimple. Kailangan nating humanap ng compatible donor. Unang-una naming sinusuri ang mga immediate family members, mga kapatid o mga magulang. Tumingin ang doktor sa kanya. Ang mga mata ay puno ng profesional na pag-aalala. Kailangan nating masuri ang mga kapatid niya at kailangan din natin siyang masuri agad-agad. Ang boses ng doktor ay naging apurahan. Nasaan po ang ama ng bata, ma'am? Analita, 5 araw. 5 araw na impyerno. 5 araw nang nakaparada si Lindon sa dulo ng eskinita. Pinagmamasdan ng buhay na hindi sa kanya. Mula sa madilim na loob ng kanyang kotse, naging isa siyang anino. Isang multo. Napanood niya ang delivery man na maghatid ng mga laruan. At napanood niya si Camille na itapon ang mga ito. Bawat piraso ng karton na inihagis nito ay parang isang piraso ng kanyang puso. Napanood niya itong dalhin ang mga bata sa parke. Ang tawa ng 4 na anghel ay umabot sa kanyang pandinig. Isang matamis na musika at isang masakit na paalala ng lahat ng nawala sa kanya. At napanood niya ang pagdating ng kanyang ina. Nang makita niya ang itim na sedan ng kanyang ina na pumarada sa tapat ng bahay ni Camille, isang matinding takot ang kanyang naramdaman. Kilala niya ang kanyang ina. Ang kakayahan nitong manakit gamit ang salita at pera. Gusto niyang lumabas. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang sabihin kay Camille na huwag makinig. Ngunit nanatili siyang nakakadena sa kanyang upuan. Paralisado ng sarili niyang kaduwagan. Nakita niya ang pag-uusap, ang pag-abot ng tseke, ang pagpunit ni Camille, at ang galit sa mukha ng kanyang ina nang bumalik ito sa kotse. Alam niyang may ginawa siyang mali. Sobrang mali. Hindi niya dapat hinayaang maunahan siya ng kanyang ina. Pinaandar niya ang kotse, desidido. Susundan niya ang kanyang ina. Haharapin niya ito. Ngunit bago pa man siya makaalis, isang taxi ang humarurot paalis mula sa tapat ng bahay ni Camille. At sa loob,
nakita niya ang mukha ni Camille. At sa loob, nakita niya ang mukha ni Camille. Isang maskara ng purong takot at desperasyon. Yakap-yakap ang walang malay na katawan ni Leo. Sa isang iglap, nawala ang kanyang ina sa isipan ni Lyndon. Ang tanging nakikita niya ay si Camille at ang anak niya, ang anak nila. Wala nang pag-aalinlangan, walang pag-iisip. Pinatakbo niya ang kotse, sumunod sa taxi na para bang ang buhay niya ay nakasalalay dito. At sa puntong iyon, pakiramdam niya ay ganoon nga. Nakita niya itong pumasok sa emergency room ng ospital kung saan siya nagtatrabaho. Ipinark niya ang kotse kahit saan at tumakbo papasok. Ang puting coat niya ay hindi na niya naisip na isuot. Nakita niya si Camille na nakaupo sa waiting area, mag-isa. Ang tatlo pa nilang anak ay wala. Ang mukha ni Camille ay blanco, nakatingin sa kawalan. Ang mga kamay ay magkadaop na para bang nagdarasal. Gusto niya itong lapitan. Ngunit anong sasabihin niya? Anong karapatan niya? Sa halip, ginamit niya ang pagiging doktor niya. Mabilis siyang nagtungo sa nurse's station. Anong nangyari sa batang si Leo Ignacio? Tanong niya. Sinisikap na panatilihing profesional ang kanyang boses. Nasa ICU po, Doc Banderas. Under observation. Si Dr. Ramirez po ang attending physician. Pumunta siya sa ICU. Mula sa salamin nakita niya si Leo. Nakahiga sa isang malaking kama, napapalibutan ng mga makina at tubo. Ang masiyahing anghel na nakita niya sa parke ay ngayon ay isang maliit at marupok na figura. Isang bagay sa loob ni Lyndon ang gumuho. Hinanap niya si Dr. Ramirez at kinausap ito. Nalaman niya ang lahat, ang suspetsa, leukemia, ang pangangailangan para sa isang bone marrow transplant, at ang katotohanang sinabi ni Camille na wala itong ama. Bumalik siya sa waiting area. Nakaupo pa rin si Camille sa parehong pwesto, tila hindi gumagalaw. Huminga siya ng malalim. Ito na yon. Wala nang atrasan. Naglakad siya palapit. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Umupo siya sa tabi nito. Hindi ito gumalaw. Hindi ito lumingon. Camille, mahina niyang sabi. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Camille at dumaloy sa kanyang pisngi. Narinig ko ang nangyari, sabi ni Lyndon. Nakausap ko si Dr. Ramirez. Katahimikan. Sinabi niya sa akin na kailangan ni Leo ng donor. Patuloy niya. Doon lang ito gumalaw. Lumingon ito sa kanya. Ang mga mata nito ay pula at namamaga. Puno ng sakit at pagod at galit. Bakit ka nandito? Basag ang boses nito. Para pagtawanan ako? Para sabihing, sinabi ko na sa'yo? O baka naman may dala kang isa pang tseke mula sa nanay mo? Ang bawat salita ay isang sampal. Ngunit tinanggap niya ang lahat. Karapat-dapat siya sa mga ito. Hindi, umiling siya. Nandito ako para tumulong. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Camille. Tumulong? Paano? 5 taon kang nawala, Lyndon. Sa 5 taon na yon, natuto akong huwag umasa sa tulong ng kahit sino, lalo na sa'yo. Iba ngayon, Camille. Walang nagbago. Sigaw nito. At ngayon ay tuluyan ng bumuhos ang kanyang mga luha. Ako pa rin ito. Mag-isang lumalaban, mag-isang natatakot, at mag-isang mamamatayan ng anak. Ang huling mga salita ay halos pumatay kay Lyndon. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Malamig. Nanginginig. Hindi ka mag-isa, mariin niyang sabi. Hindi na. Sinubukan nitong bawiin ang kamay, ngunit hinigpitan niya ang hawak. Hindi mo naiintindihan, humihikbing sabi ni Camille. Kailangan niya ng transplant. Sinuri na nila ang mga kapatid niya, ang mga pinsan ko, ang nanay ko. Walang compatible. Alam ko. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay nagtatanong. Kaya nga ako nandito, sabi ni Lyndon.
Ang boses ay matatag sa kabila ng sakit. Camille, suriin ninyo ako. Natigilan si Camille. Ang pag-iyak niya ay huminto. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkalito. Suriin ninyo ang dugo ko, ang bone marrow ko. Gawin ninyo ang lahat ng kailangang gawin. Tumayo si Lindon at hinarap si Camille. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na hindi pa nito nakikita dati. Dahil kung may isang tao sa mundong ito na may kakayahang iligtas ang anak natin, huminga siya ng malalim. Ako, yon. Ang mga salitang binitiwan ni Lindon ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo ng ospital. Ako yon. Hindi alam ni Camille kung ano ang mararamdaman. Pag-asa? Galit? Pasasalamat? Ang lahat ng emosyon ay naghalo-halo sa loob niya. Lumilikha ng isang nakalilitong bagyo. Isang parte niya ang gustong sumigaw at tanggihan ang tulong nito. Isang parte niya ang gustong ipamukha sa kanya na wala siyang karapatan na basta na lang bumalik at maging bayani. Ngunit may isang parte, ang parte ng isang ina, na mas malakas sa lahat. Ang parteng iyon ay handang kumapit kahit sa pinakamanipis na hibla ng pag-asa. Kaya tumango na lang siya, walang salita. Isang tango lang na nagsasabi ng lahat. Kinabukasan, isinagawa ang mga pagsusuri. Si Lindon ay dumaan sa sunod-sunod na blood tests. Umupo sila ni Camille sa parehong waiting area, ngunit sa magkabilang dulo ng mahabang upuan. Ang distansya sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi masabi at mga tanong na walang kasagutan. Para kay Camille, ang bawat oras ng paghihintay ay isang pagtitiis. Pinagmamasdan niya si Lindon. Nakikita niya ang pag-aalala sa mukha nito, isang tunay at hindi mapagkunwaring pag-aalala. Ngunit hindi nito mabura ang 5 taon ng pananahimik. Kinahapunan, lumabas ang resulta. Tinawag sila ni Dr. Ramirez sa opisina nito. May maganda akong balita, sabi ng doktor. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi nito. Mr. Banderas, ikaw ay isang perfect match. Perfect match. Sa isang iglap, gumaan ang pakiramdam ni Camille. Isang bigat na 5 taon na niyang dinadala ay tila nabawasan. Napatingin siya kay Lindon at sa unang pagkakataon, hindi galit ang nakita niya, kundi isang hibla ng pasasalamat. Ngumiti si Lindon pabalik. Isang pagod, ngunit totoong nangiti. Sa sandaling iyon, hindi sila ang dating magkasintahan na pinaghiwalay ng tadhana. Sila ay 2 magulang na gagawin ang lahat para sa kanilang anak. Salamat, bulong ni Camille. At sa pagkakataong yon, naramdaman niya ang sinseridad sa kanyang mga salita. Gagawin ko ang lahat para sa kanya, para sa kanila, sagot ni Lindon. Paglabas nila ng opisina, ramdam ni Camille ang pagbabago sa hangin. Ang yelo sa pagitan nila ay nagsimulang matunaw. Gusto mo bang kumain? Alok ni Lindon. Hindi ka pa kumakain mula kahapon. Tatanggihan sana ni Camille, ngunit ang katawan niya ay sumuko na. Tumango siya. Naglakad sila papunta sa cafeteria ng ospital. Tahimik. Ngunit hindi na ito ang nakakabinging katahimikan ng galit. Ito ay isang katahimikan na unti-unting pinupuno ng posibilidad. Habang papasok sila sa cafeteria, kinuha ni Camille ang kanyang cellphone para i-text ang kanyang ina na bantayan muna ang 3 pa niyang anak. At sa pagbukas niya ng cellphone, isang pamilyar na kotse ang dumaan sa bintana. Ang itim na sedan ni Doña Esmeralda. Sandali lang, sabi ni Camille kay Lindon. May tatawagan lang ako. Nagpaalam si Lindon na o-order na. Tumango si Camille at naglakad papunta sa isang mas tahimik na sulok palayo sa cafeteria. Sinusubukan niyang tawagan ng kanyang ina. Ngunit bigla siyang nakarinig ng mga boses mula sa isang bakanteng opisina na bahagyang bukas ang pinto. Ang boses ni Lindon at isang boses na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Ang boses ng ina nito. Hindi ako makapaniwalang ginagawa mo ito, Lindon.
Mariing sabi ni Doña Esmeralda. Ibibigay mo ang isang parte ng katawan mo para sa batang yon? Anak ko siya, ma. Sagot ni Lindon. Ang boses ay pagod. At ang babaeng yon? Pagkatapos ng lahat, babalik ka pa rin sa kanya? Paano ang reputasyon mo? Ang pangalan ng pamilya natin? Dahil sa kuryosidad at kaba, lumapit si Camille sa pinto. Sapat lang para marinig nang mas malinaw ang usapan, ngunit hindi para makita. Wala na akong pakialam doon, sabi ni Lindon. Kung ganoon, pilitin mo akong magpakialam. Tumaas ang boses ni Doña Esmeralda. Isipin mo, Lindon. Isipin mo ang kapalit. Kung itutuloy mo ang transplant na ito, ano ang mangyayari sa'yo? Sa babaeng yan, mananatili siyang nakakapit sa'yo. Sa pera natin, isang linta. Hindi siya ganyang klaseng tao. Lahat sila ay ganoon. Kaya pakinggan mo ako. May alok ako sa'yo. Isang huling alok. Isang sandaling katahimikan. Ituloy mo ang transplant, sabi ni Doña Esmeralda. Sagipin mo ang bata. Iyan ang gusto mo, hindi ba? Ako ang sasagot sa lahat ng gastusin sa ospital. Lahat-lahat. Ngunit may isang kondisyon. Naramdaman ni Camille ang pagsikip ng kanyang dibdib. Pagkatapos ng operasyon, kapag magaling na ang bata, aalis ka. Aalis ka ng bansa. Iiwanan mo na ulit siya. Hahayaan mo siyang mamuhay ng mag-isa. Iyan ang presyo ng buhay ng batang yon. Ang kalayaan mo, kapalit ng kaligtasan niya. Napatakip si Camille sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Hindi niya marinig ang lahat ng salita ng malinaw. Ang mga salitang umabot lang sa kanyang pandinig ay mga pira-piraso. Itutuloy mo ang transplant. Ako ang sasagot sa lahat ng gastusin. Isang kondisyon. Iiwanan mo na ulit siya. Iyan ang presyo. Ang mga pira-pirasong salita ng pagsama-samahin sa isip niyang puno na ng pagdududa at sakit ay bumuo ng isang nakapangingilabot na larawan. Isang larawan kung saan si Lindon ay hindi isang bayani, kundi isang negosyante. Isang lalaking ipinagpapalit ang buhay ng sarili niyang anak para sa isang bagay na gusto niya mula sa kanyang ina. Pera, kalayaan, hindi niya alam. Ang nalaman lang niya ay ang katotohanang muli. Ginagamit na naman siya. Ginagamit ang anak niya. Ang kaunting pag-asa na nagsimulang tumubo sa kanyang puso ay biglang nalanta at namatay. Ang natira ay ang malamig at matigas na katotohanan. Hindi nagbabago ang mga tao. Lumayo siya sa pinto. Bago pa man may makakita sa kanya, tumakbo siya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makalayo. Nang makasalubong niya si Lindon sa pasilyo, dala-dala ang isang tray ng pagkain. Ang nangiti sa mukha nito ay parang isang insulto. Camille, saan ka galing? Heto na ang pagkain mo. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Lindon. Ang tray ng pagkain ay bumagsak sa sahig. Ang tunog ay kasing basag ng puso ni Camille. Tinitigan niya si Lindon. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit at puno ng luha ng pagtataksil. Hayop ka! Sigaw niya na may tapuba. Ang boses ay nanginginig sa sakit at pait. Hayop ka! Ngayong pati buhay ng sarili mong anak, ipinagpapalit mo na para sa kung anumang gusto mo. Ang sampal ni Camille ay hindi lang pisikal na naramdaman ni Lindon. Tumagos ito sa kanyang balat, sa kanyang mga buto, at dumiretso sa kaluluwa niyang basag na. Nakatayo lang siya, tulala, habang ang mga piraso ng pagkain ay nakakalat sa sahig sa pagitan nila. Ang mukha ni Camille ay isang larawan ng dalisay na pagkamuhi. Ang mga mata nito ay nagbabaga. Ang mga luha ay dumadaloy na parang lason. Anong sinasabi mo? Naguguluhan niyang tanong. Huwag ka nang magkunwari, Lindon. Sigaw ni Camille, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa pasilyo. Narinig ko kayo. Narinig ko ang usapan ninyo ng nanay mo. Ang presyo.
Ang kondisyon, ang pag-alis mo. Doon na unawaan ni Lindon ang lahat. Narinig siya, pero hindi niya narinig ang buong katotohanan. Narinig niya ang mga salita, ngunit hindi ang puso sa likod ng mga ito. Isang nurse ang nagtangkang lumapit, ngunit sinenyasan niya itong huwag makialam. Hinawakan niya si Camille sa braso. Hindi sa paraang iniisip mo, Camille. Pakiusap niya. Mag-usap tayo sa pribadong lugar. Bitiwan mo ako. Nagpupumigla si Camille. Wala na tayong dapat pag-usapan. Pare-pareho lang kayo ng nanay mo. Ginagamit ninyo ang kahinaan ko, ang sakit ng anak ko, para sa sarili ninyong kapakanan. Ang sakit sa mga salita nito ay mas matindi pa sa sampal. Ang akusasyon ay isang kutsilyong paulit-ulit na isinasaksak sa kanyang dibdib. Wala na siyang pakialam sa mga taong nakatingin. Wala na siyang pakialam kung gumawa sila ng eksena. Ang tanging mahalaga ay ang katotohanan. Ang katotohanang 5 taon niyang itinago. Hinigit niya si Camille, hindi sa paraang marahas, kundi sa paraang desperado. Dinala niya ito sa isang bakanteng hagdanan, pang-emergency, at isinara ang mabigat na pinto. Ang ingay ng ospital ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ngayon, makinig ka sa akin, sabi ni Lindon. Ang boses niya ay hindi na nagmamakaawa, kundi matatag at puno ng sakit. Dahil sa 5 taon, ngayon mo lang maririnig ang katotohanan. Ayoko nang marinig ang mga kasinungalingan mo. Hindi ito kasinungalingan, sigaw ni Lindon. At sa unang pagkakataon, nakita ni Camille ang galit sa mga mata nito. Isang galit na hindi para sa kanya, kundi para sa tadhana. Gusto mong malaman kung bakit ako umalis? Gusto mo talagang malaman? Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay ibinuhos niya ang lahat. Umalis ako dahil mamamatay ako, Camille. Iyon na ang sinabi nila sa akin. Natigilan si Camille. Ang pagpupumiglas niya ay huminto. 1 linggo matapos ang huling gabi natin sa kabundukan, nakuha ko ang resulta ng biopsy ko. Stage 2, Hodgkin's lymphoma. Cancer. Naintindihan mo ba? Cancer, Camille. Ang bawat salita ay parang isang dagok. Gusto kong bumalik sa'yo. Gusto kong sabihin sa'yo. Pero anong sasabihin ko? Na, Camille, mahal kita. Pero baka sa susunod na taon ay nasa ilalim na ako ng lupa. Anong klaseng buhay ang ibibigay ko sa'yo? Isang buhay ng pag-aalaga sa isang taong unti-unting namamatay? Ang luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Lindon. Ang mga luhang 5 taon niyang pinigilan. At ang nanay ko, ginamit niya iyon. Sinabi niya na, mas mabuting iwan kita para hindi ka na masaktan. Para makahanap ka ng iba. Isang taong buo. Isang taong hindi may sakit. At ako, ang tanga. Naniwala ako sa kanya. Itinaas ni Lindon ang laylayan ng kanyang polo shirt. At doon, sa ibabaw ng kanyang dibdib, nakita ni Camille ang isang mahaba at maputlang peklat. Isang peklat mula sa isang operasyon. Ito, sabi ni Lindon, ang boses ay basag. Ito ang naging kasama ko sa loob ng 5 taon. Ang chemotherapy, ang radiation, ang takot na baka hindi ko na makita ang susunod na umaga. At ginawa ko ang lahat ng misyon ng mag-isa dahil akala ko pinoprotektahan kita. Napayuko si Camille. Ang sahig na kinatatayuan niya ay tila gumuho. Ang lahat ng galit, ang lahat ng puot, ang lahat ng sakit na inipon niya sa loob ng 5 taon ay para sa isang lalaking mas higit pa pala ang pinagdaanan. Isang lalaking lumaban para sa kanyang buhay habang siya ay lumalaban sa buhay nang wala ito. Ang usapan namin ng nanay ko kanina, patuloy ni Lindon. Hindi ako pumayag sa alok niya. Hinding-hindi. Sinabi ko sa kanya na ililigtas ko si Leo at mananatili ako. Mananatili ako sa tabi ninyo. Kahit itakwil pa niya ako. Kahit wala siyang ibigay na kahit isang kusing.
Dahan-dahang lumapit si Lyndon. Ang galit sa mukha niya ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Akala ko, ang pag-alis ang pinakamatapang na bagay na magagawa ko. Ngayon ko lang naintindihan na yun pala ang pinakaduwag na desisyon sa buong buhay ko. Hindi na kinaya ni Camille. Napahagulgol siya. Isang iyak ng pagsisisi. Isang iyak ng pag-unawa. Hinawakan niya ang kamay ni Lyndon, ang parehong kamay na gusto niyang itulak palayo kanina. Itinaas niya ang kanyang mukha, basang-basa ng luha. Tinitigan niya ang lalaking minahal niya, ang lalaking kinamuhian niya, at ang lalaking na ngayon niya lang tunay na naunawaan. Sa gitna ng kanyang mga hikbi, sa basag na boses na puno ng sakit at pagsisisi at isang bagong tuklas na pagmamahal, sinabi niya ang mga salitang magbubuklod muli sa kanilang dalawa. Hindi ka na pwedeng umalis, sabi niya. Hindi mo na kami pwedeng iwan ulit. Dahil silang lahat, Lyndon, silang apat ay mga anak mo. Ang pag-amin ni Camille ay nagbitay sa hangin sa loob ng hagdanan, mas makapangyarihan kaysa sa kahit anong sigaw o sampal. Silang apat ay mga anak mo. Nakita niya ang pagguhit ng iba't ibang emosyon sa mukha ni Lyndon. Gulat, sakit, at isang napakalalim na pagsisisi na tila bumaon sa buo nitong pagkatao. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may nakita siyang kislap. Isang kislap ng pag-aari, ng kagalakan. Hindi na nagsalita si Lyndon. Sa halip, ginawa nito ang isang bagay na dapat ay ginawa na niya 5 taon na ang nakalipas. Niyakap niya si Camille. Isang yakap na mahigpit, puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. At sa yakap na yon, gumuho ang lahat ng natitirang pader sa puso ni Camille. Gumanti siya ng yakap. Ang kanyang mga luha ay bumasa sa polo shirt ni Lyndon, habang ang mga luha nito ay pumapatak sa kanyang buhok. Sa sulok na yon ng ospital, sa gitna ng amoy ng gamot at antiseptiko, 2 sirang puso ang nagsimulang maghilom. Kinabukasan, ang araw ng operasyon ay puno ng tensyon. Ngunit ngayon, hindi na ito mag-isa. Si Lyndon, sa kabila ng pagtutol ng kanyang ina, ay hayagang nilagdaan ang lahat ng papeles bilang ama ni Leo. Bago sila ipinasok sa magkahiwalay na operating room, nagkaharap sila. Mag-iingat ka, sabi ni Camille. Ang boses ay nanginginig. Hinawakan ni Lyndon ang kanyang kamay. Magiging okay ang lahat. Para sa kanya. Para sa ating lahat. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naniwala si Camille. Lumipas ang mga oras na parang mga taon. Naghintay si Camille sa labas, kasama ang kanyang ina at ang 3 pa niyang anak, na hindi pa lubos na nauunawaan ang nangyayari. Ang tanging alam lang nila ay may sakit si Kuya Leo at gagaling na siya dahil kay Tito Doctor. Unang natapos ang operasyon ni Lyndon. Nang ilabas ito at ilipat sa recovery room, agad niya itong pinuntahan. Mahimbing itong natutulog, medyo maputla, ngunit payapa. Hinaplos ni Camille ang kanyang pisngi. Ang lalaking ito, na minsang naging multo sa kanyang nakaraan, ay ngayon ang bayani ng kanilang kinabukasan. Ilang oras pa, natapos na rin ang kay Leo. Lumabas si Dr. Ramirez, pagod ngunit nakangiti. The surgery was a success, anunsyo nito. The transplant was successful. Isang bigat ang nabunot mula sa dibdib ni Camille. Napayakap siya sa kanyang ina, umiiyak, ngunit ngayon ay luha na ng pasasalamat. Sa mga sumunod na araw, ang silid sa ospital ni Leo ay naging sentro ng kanilang bagong mundo. Si Lyndon, sa sandaling nakalakad na siya, ay hindi na umalis sa tabi ng bata. Doon nasaksihan ni Camille ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang natural na koneksyon sa pagitan ng isang ama at ng kanyang mga anak. Pinapanood niya si Lyndon na magbasa ng kwento, hindi lang para kay Leo, kundi para sa 3 pa na laging nakapalibot sa kama. Ang boses nito ay malumanay.
Ang mga mata ay nag-iiba-iba, depende sa karakter na kanyang ginagampanan. Nakikita niya ang pagkamangha sa mga mata ni Nalia, Luke, at Lisa. Isang hapon, habang naglalaro sila ng board games sa sahig, narinig ni Camille ang tanong ni Luke. Tito Doctor, bakit po kamukha ka namin? Natigilan ng lahat. Maging si Lindon ay hindi agad nakasagot. Ngumiti ito. Isang malungkot ngunit matamis ng ngiti. Lumuhod ito para maging kapantay ng mga bata. Kasi, simula niya, matagal na panahon na ang nakalipas, ang mama ninyo at ako ay may isang sikreto at kayo ang pinakamagandang sikretong yon. Hindi pa nila lubos na naiintindihan, ngunit sapat na iyon. Minsan, nagkaroon ng huling pagtatangka si Doña Esmeralda. Dumating ito sa ospital, dala ang mga mamahaling regalo, sinusubukang bilhin ang atensyon ng mga bata. Ngunit sinalubong siya ni Camille sa may pinto. Hindi na siya galit, hindi na siya takot. Salamat po sa pagdalaw, mahinahon niyang sabi. Ngunit ang kailangan po ng mga anak ko ngayon ay hindi laruan, kundi kapayapaan. Sasagot pa sana ang matanda, ngunit lumabas si Lindon mula sa silid. Tumayo ito sa tabi ni Camille, ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Isang simpleng kilos, ngunit isang malakas na mensahe. Umuwi na po kayo, ma, sabi ni Lindon. Tinalikuran sila ni Doña Esmeralda, talunan. At alam ni Camille na kahit hindi pa ito ang huli, nanalo na sila sa pinakamahalagang laban. Isang linggo ang lumipas. Sapat na ang lakas ni Leo para maupo. Si Lindon ay nasa tabi niya. Tinutulungan siyang kumain ng gelatin. Natigilan si Lindon. Maging si Camille ay napahinto sa pagtitiklop ng damit. Tumingin si Leo kay Lindon, ang mga mata ay malinaw at puno ng pagkilala. Papa, ulit nito, mas malinaw ngayon. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Lindon. Hindi niya ito pinunasan. Ngumiti lang siya at hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Yes, anak. Papa's here. Nang gabing iyon, nang mahimbing nang natutulog ang mga bata, naupo silang dalawa ni Lindon sa maliit na sofa sa loob ng silid. Camille, panimulan nito. Alam kong marami pa tayong kailangang ayusin. Maraming sugat na kailangan pang gamutin. Pero gusto kong malaman mo. May kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Hindi isang singsing. Isa itong maliit na susi. Naghahanap ako ng lugar, sabi niya. Isang bahay na malapit sa isang magandang paaralan. May malaking hardin kung saan sila pwedeng magtakbuhan. 3 kwarto, sapat para sa ating lahat. Tinitigan ni Camille ang susi. Ang kinang nito ay sumasalamin sa ila-ilaw ng lampara. Ito ay higit pa sa isang susi. Ito ay isang pangako. Isang alok ng isang kinabukasan na matagal na niyang inakalang imposible. Para sa atin, sabi ni Lindon, ang boses ay puno ng pag-asa. Kung papayag ka. Hindi sumagot si Camille. Ngumiti lang siya, isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. At sa ngiting iyon, alam na ni Lindon ang sagot. Ang hangin sa kabundukan ay kasing sariwa ng alaala ng unang pag-ibig. Dito nagsimula ang lahat. Sa ilalim ng parehong mga puno ng pino, sa tabi ng parehong batis na umaawit ng walang hanggang himig. Ngunit ngayon, iba na ang tanawin. Dahan-dahan lang, Luke, baka madulas ka, sigaw ni Camille, habang pinapanood ang isa sa kanyang mga anak na subukang umakyat sa isang malaking bato. Kaya ko to, Mama, sagot ng bata. Ang boses ay puno ng kumpiyansa. Sa kanyang tabi, tumawa ng mahina si Lindon. May pinagmanahan, bulong nito. Siniko siya ni Camille, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. 6 na buwan na ang lumipas mula nang lumabas sila ng ospital. 6 na buwan na silang nakatira sa bagong bahay, ang bahay na may hardin, ang bahay na may 3 kwarto, ang bahay na ngayon ay puno ng tawanan
At minsan ay iyakan ng 4 na malulusog na bata. Si Leo ay ganap ng magaling. Ang tanging palatandaan ng kanyang pinagdaanan ay ang maikli pa niyang buhok na nagsisimula ng tumubo. Ngayon, siya na ang pinakamalakas tumakbo sa kanilang 4 na para bang sinusubukan niyang bawiin ang mga araw na nawala sa kanya. Hindi naging madali ang 6 na buwan. May mga araw na ang multo ng nakaraan ay bumabalik. May mga gabi kung kailan napapanaginipan pa rin ni Camille ang sakit ng pag-iisa. May mga sandali kung kailan ang tingin ni Lindon ay lumalayo. Inaalala ang mga taon ng paglaban sa sakit ng mag-isa. Ang kanilang mga sugat ay hindi pa tuluyang naghihilom. Siguro, hindi na ito tuluyang maghihilom. Mag-iiwan ito ng mga peklat. Ngunit natutunan nila na ang mga peklat ay hindi simbolo ng kahinaan, kundi simbolo ng mga laban na kanilang napagtagumpayan. "Tulungan na niyo ako, Papa," sigaw ni Lisa na nahihirapang magpalipad ng kanyang maliit na saranggola. Agad na lumapit si Lindon. Lumuhod ito at inayos ang tali. "Kailangan mo lang hintayin ang tamang ihip ng hangin, prinsesa," malambing niyang sabi. Pinanood sila ni Camille pamata-mama. Mga salitang natural na ngayong lumalabas sa bibig ng kanilang mga anak. Mga salitang minsan ay inakala niyang hinding-hindi niya maririnig sa iisang pangungusap. Hindi pa sila kasal, hindi pa nila napag-uusapan. Ang mahalaga sa kanila ay ang ngayon. Ang bawat araw na magkakasama sila. Ang pagbuo ng mga bagong alaala na unti-unting tatabon sa mga masasakit na nakaraan. Inilabas ni Camille ang kumot mula sa kanilang picnic basket at inilatag ito sa damuhan. Umupo siya at naramdaman ang pag-upo ni Lindon sa kanyang tabi. "Naaalala mo ba?" tanong ni Lindon. Ang tingin ay nasa malayo. "Dito. Sa lugar na to. Dito ko unang sinabi sa'yo na mahal kita." Tumango si Camille. "At dito rin kita huling nakita." Isang sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ito malungkot. Ito ay isang pagkilala sa kung gaano nakalayo ang kanilang narating. "Kung may isang bagay akong babaguhin," sabi ni Lindon, "iyon ay ang araw na umalis ako. Sana naging mas matapang ako. Sana sinabi ko sa'yo ang totoo." Umiling si Camille. Hinawakan niya ang kamay nito. "Siguro, kailangan mangyari ng lahat ng yon," sabi niya. "Para matutunan nating magpatawad, para matutunan mong hindi takasan ang sakit, at para matutunan kong hindi takasan ang pagmamahal." Tumingin sila sa kanilang 4 na anak. Si Luke, sa wakas ay narating ang tuktok ng bato, nakatayo na parang hari ng mundo. Sina Leah at Leo, naghahabulan sa parang. At si Lisa, kasama ang kanyang ama, ay matagumpay nang napalipad ang kanyang saranggola. Ang 4 na saranggola ay sumasayaw sa langit. Ang kanilang mga anino ay gumuguhit sa luntiang damuhan. Mga anino sa hangin. Noon, ang mga anino ay simbolo ng kalungkutan, ng pag-iisa, ng isang pag-ibig na hindi natuloy. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan nila ang kanilang mga anak, ang mga anino ay simbolo na ng buhay, ng pag-asa, ng isang pamilya. Isang pamilyang hindi perpekto, isang pamilyang binuo mula sa mga sirang piraso, ngunit isang pamilyang totoo at buo. Inakbayan siya ni Lindon at hinapit palapit. Isinandal ni Camille ang kanyang ulo sa balikat nito. Ang puso niya ay payapa sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon. Nawala sila sa isa't isa dahil sa takot. Ngunit natagpuan nilang muli ang isa't isa dahil sa isang pag-ibig na hindi sumuko. "Hindi na ako aalis," bulong ni Lindon, isang pangakong tinatakan ng halik sa kanyang noo. Ngumiti si Camille. Hindi na siya sumagot, hindi na kailangan. Dahil sa ihip ng hangin, sa halakhak ng kanilang mga anak, at sa tibok ng 2 pusong sabay ng pumipintig, nasabi na ang lahat.